Napaisip ko na ba kung bakit kahit anong gawin mong talon sa loob ng bahay nyo o kahit gaano karami ang gamit na ibudol mo online, hindi pa rin bumabagsak ang sa inyo? Well, dahil yan sa tinatawag nating load. Tara, pag-usapan natin ang 4 na dahilan kung bakit matatag ang bahay mo sa paraang hindi sasakit ang ulo mo. Una, ang dead load. Mula sa pangalan nito, patay na load. Ito yung bigat ng mismong bahay, yung mga pader, bubong at tiles at hindi sila umaalis. Hindi sila gumagalaw. Permanenteng pabigat sila. Kaya dapat solid ang pundasyon para kayanin sila. Pangalawa, ang live load. Ito naman ang buhay na load. Sila yung mga bisita mong laging nandun. Yung mga bago mong furniture at ikaw mismo. Ang live load ay yung mga bagay na pwedeng pumasok at lumabas sa building. Kaya kapag nagpa-party ka, ang live load mo ay tumataas. Pero hindi lang basta pababa ang bigat. Meron din tayong wind load. Isipin mo, ang hangin ay parang dambuhalang invisible na higante na gustong itulak ang bahay mo. Lalo na dito sa Pilipinas na suki ng bagyo. Dapat design ng bahay mo na hindi lilipad na parang saranggola ang bubong ng bahay nyo. At ang pinaka nakakatakot, earthquake load o seismic load. Kung ang wind load ay tulak, ang earthquake load naman ay yugyug. Imbis na itulak, sinusubukan ng lindol na haplitin ang paa ng bahay mo. Para tong pagsakay sa bus na biglang huminto. Dapat marunong sumayaw o bumalanse ang bahay mo para hindi ito mag-collapse. Kaya sa susunod na magpapatayo ka ng bahay o magpaparenovate, huwag mong titipirin ang materyales. Ang pag-calculate sa mga loads na yan, ang trabaho ng mga civil engineer at structural engineers para masiguro na safe ka, ang pamilya mo at syempre ang mga budol finds mo. May plano ka bang magpatayo ng bahay soon? O may tanong ka patungkol sa construction? I-comment mo na yan sa baba at pag-usapan natin. Don't forget to like and follow para mas marami pang simpleng tips tungkol sa engineering and construction. Here at the House of Construction, build with us.